ang pagmamataas o ang pagyayabang ay ang pagpaparinig natin kung nasaan yung kumpiyansa natin. Muli, ang pagyayabang o ang pagmamataas ay ang pagpaparinig natin kung nasaan ang kumpiyansa natin. Boasting is how we make our hope audible. Ang pagmamataas at pagmamayabang ay kung papaano naririnig ng iba yung ating sinasandalan at ating mismong pag-asa. Walang tao na makakakita ng pag-asa mo. Walang ibang tao na pwedeng sumilip sa puso mo at sumilip sa isip mo para makita kung saan ka talaga nakasandal. Pero ang ibang tao, ang mga kapwa natin, naririnig nila kung ano yung madalas nating sinasabi. Kung ano yung madalas na lumalabas sa ating bibig. Anong mga bagay yung nagpapa-excite sa atin. Ano yung mga bagay na inuutos natin sa iba at pinagdiriwang mismo natin. In that sense, lahat tayo ay palaging nagmamataas. Lahat tayo ay palaging nagyayabang. Bakit? Dahil ang pinagyayabang natin, pinagmamataas natin, ay kung ano yung pinakakumpiyansa natin. At dito sa talata natin, sa final sermon natin sa Book of Galatians, it is remarkable na hindi sinabi ni Apostle Paul na huwag kayong magmayabang. Hindi iyon ang sinabi ni Apostle Paul. It is remarkable na ang sinabi ni Apostle Paul ay, huwag kayong magmataas, huwag kayong magmayabang. It is a remarkable fact that in the Bible, here in the book of Galatians, sa final closing ng letter na ito, inutusan pa tayong magmataas. Inutusan tayong magyabang. But the question is, ano yun? Ano yung pagmamayabang natin? Ano yung inuutos ng Bible na mga Kristiyano of all ages, huwag kayong magmayabang sa lahat ng bagay. Iisa lang yung pagmamalaki nyo. Iisa lang yung pagyayabang nyo. Ito, ang krus ni Jesus. Kaya tumayo tayo, basahin natin yan mula sa mismong passage natin sa Galatians chapter 6 verses 11 hanggang 18. Galatians chapter 6 verses 11 hanggang 18. This is the word of the Lord. See with what large letters I am writing to you with my own hand. It is those who want to make a good showing in the flesh, who would force you to be circumcised, and only in order that they may not be persecuted for the cross of Christ. For even those who are circumcised do not themselves keep the law, but they desire to have you circumcised, that they may boast in your flesh. Verse 14, ito yung main verse natin. But far be it from me to boast, except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world. For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but a new creation. And as for all who walk by this rule, peace and mercy be upon them and upon the Israel of God. From now on, let no one cause me trouble. Sabi ni Paul, for I bear on my body the marks of Jesus. Final verse. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers. Amen. Nakaupo na po tayo. This is the word of our Lord. Nagtapos si Pablo kung saan siya nagsimula. Nagtapos si Pablo sa Book of Galatians
kung saan siya nagsimula. Pinapaalala niya sa mga taga-Galacia yung maling ebanghelyo na nagdudulot at tinuturo ng mga maling tagapagturo. At yung totoong ebanghelyo na bit niya. Nagtapos si Pablo kung saan siya nagsimula. Verse 11, pinatunayan niya ulit na siya yung sumulat nito. Inauthenticate niya na siya yung sumulat ng letter na ito. Verse 11, see what large letters I am writing to you. At pagkatapos niyang sabihin na siya yung sumulat, siya mismo yung writer sa verse 11, inatake niya ulit yung mga false teachers. Buong letter, yun yung ginawa niya. Ang inaatake niya ay mga false teachers. Mga nagtuturo na ang kaligtasan ay nakukuha sa pamamagitan ng ibibigay mo sa Diyos. At inatake niya ulit yung mga Judaizers na ito. Sila na nagmamalaki sa kanilang pagtutuli, nagmamalaki sa ritual, nagmamalaki sa Old Covenant, law-keeping nila. Verse 12 at verse 13. At kabaliktaran yung pagpapakilala ni Pablo sa mga taong yon. Itong mga taong to, mga false teachers, nagmamalaki sila sa kanilang law-keeping. Iniiwasan pa nila yung persecution sa pamamagitan ng hindi pagtuturo ng krus ni Kristo. But the Apostle Paul excluded himself from them. Sinabi ni Apostle Paul, ang kanyang ipinagmamataas bilang tagapagdala ng mabuting balita ay ang tapos na ginawa ni Jesus. Galatians 6:14. At sila na nananalig kay Jesus lamang para sa kaligtasan ng kaluluwa ay hindi mag-iisip tulad ng mundo, kung hindi mag-iisip bilang isang bagong nilikha. At sila na kay Kristo, sila na sa ilalim ng bagong nilikha, sila ang tatanggap ng benediction niya. Yun yung sinabi niya doon sa verse 16. Sinabi niya, lahat ng lalakad sa utos na ito, sa utos ng totoong ebanghelyo, sila ang may kapayapaan, sila ang may awa, sila na tinatawag na Israel ng Diyos. Sila ng mga tunay na mananampalataya. So sinulat ni Apostle Paul, isipin nyo, yung buong letter ng Galatians para i-emphasize kung gaano ka-importante itong letter na ito. Ito lang yung letter. Sa lahat ng letters niya, na he has written in big letters. Hindi ibig sabihin capital letter, ibig lang sabihin malaki yung sulat niya. At nilakihan niya yung sulat niya dahil ganito ka-importante itong letter na ito. Ang nakataya dito ay kaligtasan nila. Ang nakataya dito ay walang hanggan nila. Nakataya yung walang hanggan nila sa kung ano ang pinaniniwalaan nila. At kung manampalataya sila sa maling ebanghelyo, kung ang kumpiyansa nila ay yung ibibigay nila sa Diyos, kung ang kumpiyansa nila ay kung gaano sila kabait, kabuti, kamasunurin, sila ay hindi tatanggapin ng Diyos. Walang taong tatanggapin ng Diyos dahil sa kanilang kabaitan. Walang taong tatanggapin ng Diyos dahil sa kanilang pagkamakasunurin daw. Hindi sila tatanggapin ng Diyos kahit sinong tao dahil mas mabait sila sa kapitbahay nila. Dahil hindi sila tulad ng iba. Hindi dahil sila ay mas relihiyoso. Hindi dahil sila ay mas angat kaysa sa iba. Ang sinabi ni Apostle Paul, yun ay false gospel. Mula Galatians 1:1 hanggang dulo ng Galatians, it's the same message. There's only one gospel. And lahat ng iba pang mga gospel ay mali. At magdudulot ng eternal na kapahamakan. It will lead them to hell. Pero hindi yung false gospel na yon, hindi lang sila dadalhin sa impyerno. Yung false gospel na yon na magdadala sa kanila sa isang double life.
Isang buhay na religious, isang buhay na... Kasi ang claim ng mga Judaizers, Christian din sila eh. Isang buhay na Christian, pero ang pinaniniwalaan nila, they will be saved because of what they do. It will lead them to a double life. Ibig sabihin, mamumuhay sila sa kung anong gusto nila, pero ang hiaharap nila sa Diyos ay yung mga relihiyosong gawa nila. And they think that is okay with God. They think God will accept that. They think God loves that. That God loves their ceremonies. That God loves their rituals. Isipin nyo, yung mga pinakamatatalas na salita ay nasa isang libro tungkol sa justification. Ito ang works of the flesh. Bakit may works of the flesh sa isang libro tungkol sa justification? Sa isang libro tungkol sa mapapawalang sala tayo sa harapan ng Diyos, hindi sa gawa natin. Kasi yung result ng isang ebanghelyong mali. Ang ebanghelyong mali, ang ebanghelyong ayon sa gawa, ay magbubunga ng buhay na itinatago ang kasalanan. Na namumuo yung kasalanan sa loob. At yun yung pinagbibigay diinan ni Apostle Paul. No. Ang totoong mayroong kalayaan, ang totoong buhay na mayroong kalayaan ay yung buhay na aminado sa kanilang kasalanan at alam nila na may kapatawaran kay Jesus lamang. Yun ang buhay na totoong malaya. Buhay na totoong hindi nakatali. Buhay na totoong hindi nakakadena. In this life, yung false gospel na yon, magmamanifest yon sa isa sa mga pagmamataas. Kung merong false gospel na pinaniniwalaan, ito ay magdudulot at magbubunga at maihahayag sa kung ano yung pinagmamataas ng isang tao. It will produce a boasting that will never mention the cross of Christ. The true gospel results in what false gospels cannot produce. Boasting in Christ alone. Yung tunay na ebanghelyo lang ang magre-resulta sa isang pagmamalaki na si Kristo lamang yung pinagmamalaki. Lahat ng ibang false gospel, ang lalabas sa bibig ay hindi si Jesus. Ang lalabas sa bibig ay hindi yung sakripisyo ni Jesus. Ang lahat ng false gospel, by works na gospel, ang ipagmamalaki ay kung ano-anong bagay dito sa mundo, kung ano-anong nakamit dito sa mundo, kung ano-anong mga accomplishments, skills, abilities, beauties, goodness dito sa mundo, but not Christ. Pero hindi si Kristo. At ang tunay na ebanghelyo, sa Galatians 6:14, siya lang yung magre-resulta at magbabago sa kung ano yung ipagmamalaki natin. Yung totoong gospel lang, yung totoong gospel na tatanggapin ka ng Diyos, hindi sa ginawa mo, kundi sa ginawa niya. Totoong ebanghelyo na tinatanggap ka ng Diyos ay yung pinakalubos na pagkamakasalanan that in your darkest, in your most sinful state, Christ died for you. Yun yung ebanghelyo na lalabas sa bibig ay ang sakripisyo ni Jesus. Kaya sabi ni Apostle Paul, far be it from me to boast except the cross of Christ. Kaya dito titignan natin ano ba yung iniibig ng mundo, ano yung boasting na gustong-gusto ng mundo, at ano yung boasting na dulot ng ebanghelyo. So, the boasting that the world loves, sa verse 12 at verse 13,
Tapos yung boasting na pinoproduce ng totoong gospel sa verse 14. So, ang turo ng mga Judaizers, sana, pag tinanong ko kayo, no? Ano yung Judaizers? Sana kabisado nyo na kasi buong taon mula unang Sunday ng January, preaching natin to ha? So, huwag kayo kabahan. Pero itong mga Judaizers na ito, ginagawa nila yung kanilang religion. Ginagawa nila yung kanilang mga religious performances para sa social approval. Ginagawa nila yung kanilang mga religious obligations dahil sa ibang tao. Para maging katanggap-tanggap sila sa Greco-Roman world sa panahon ni Pablo. Ano ba yung turo nila? Nagtuturo sila na maliligtas ka ayon sa gawa, isang version ng Christianity na works-based. Anong sabi ni Apostle Paul? Para hindi sila i-persecute. So ano yung pinipersecute? Ang pinipersecute ay yung grace alone. Ang pinipersecute ay yung faith alone. Ang pinipersecute ay yung Christ alone. Kaya ayaw nila noon, nagtuturo sila na maliligtas ka ayon sa rituals. Yun ang interpretation nila ng Old Testament. Bakit? Kasi yun yung turo na hindi offensive sa mundo. Hindi offensive sa religion ng Romans. Hindi offensive sa religion ng mga Greeks. Hindi offensive sa religion ng mga pagano. Alam niyo kung bakit? Kasi ganun din yung ibang religion. Ang lahat ng religion ay works-based. Ang lahat ng religion ay may gagawin ka, tatanggapin ka ng deity. Tatanggapin ka ng Diyos. At dahil ganun yung turo nila, iniwasan nila yung krus. Hindi kami ipe-persecute ng ibang tao, ng Greco-Roman world. What does this tell us? That this unregenerate world loves false gospels. Gusto ng mundo ang false gospel. That's all that they have. Ano ba yung mga good news apart from Christ? Lahat ng good news sa mundong ito ay mga gospel. Mga pag-asa, mga mabubuting balita para sa akin. At lahat ng ebanghelyo sa mundong ito, apart from the true crucified Christ, false gospel. Hindi sila ipe-persecute ng mga may false gospel kasi sila ay humahawak sa false gospel. At hindi lang yun, hindi lang sila hindi ipe-persecute, kung hindi ipinagmamalaki pa nila. Itinataas nila. Kita nyo? Na-proselyte namin sila. Tingnan, napatuli namin, na-convert namin from paganism to Judaism. Napatuli namin. Napunta namin sa religion namin. And you know what? That's okay for them. Sa isang works-based religion, papunta sa isang works-based religion, okay lang yan sa mundo. Hindi sila ipapersecute. Ipinagmamalaki pa nila. Works-based to works-based, confidence, boasting in the flesh. Verse 12 at verse 13. Tingnan nyo. It is those Judaizers who want to make a good show in the flesh, who would force you to be circumcised, and only in order that they may not be persecuted for the cross of Christ. Nagmamalaki, umiiwas sa persecution. For even those who are circumcised do not themselves keep the law, but they desire to have you circumcised that they may boast in your flesh. Nagmamalaki saan? Sa ginawa nila. Life and salvation that depends on oneself are the boasting that the world accepts. Buhay at kaligtasan na nakaasa sa sarili, yan ang pinagmamalaki at tinatanggap ng sanlibutan. And the world did not change from then until today. Hindi nagbago ang mundo.
Mula sa panahon nila Pablo hanggang sa panahon natin ngayon, ang ipinagmamalaki ng mga tao ay kung ano yung nakikita nila. Tagumpay, moralidad, reputasyon, pagiging relihiyoso. Yan ay ipinagmamalaki ng sanlibutan at ang pinakaugat ng bawat kasalanan ng pagmamataas na ito ay yung kasalanan na iniisip ang kadakilaan ng sarili. Kadakilaan ng sarili. Kataasan ng tao. Kakayanan ng nilikha. At ito yung dahilan kung bakit gusto ito ng sanlibutan. Gusto ng sanlibutan yung false gospel. Kasi tinataas nito yung tao, itinatago yung biyaya ng Diyos. The world loves that. Tinataas ang tao, tinatago ang biyaya ng Diyos. False gospel, false boasting. Therefore, brothers, mag-ingat ka. Mag-ingat tayo sa mga self-help gospels. Ang mga self-help gospel ang magdudulot ng self-exaltation. Yan ang sikat ngayon sa mundo ng psikolohiya natin. Self-help. Kung paano mo tutulungan ang sarili mo, paano mo iaangat ang sarili mo, paano mo pagagandahin ang buhay mo. Pero sa usapin ng kaligtasan, mga kapatid, sa usapin ng kaligtasan, tayo ang problema, tapos ang sasabihin natin, tayo rin ang solusyon. Kung tayo ang problema, tapos tayo rin ang solusyon, edi tayo rin yung itataas. Yan yung summary ng false gospel ng Judaizers. At yan yung summary ng false gospels ngayon. Ako yung problema, pero ako solusyon, therefore ako ang itataas. Diyan tayo mag-ingat. Sabi ni Sinclair Ferguson, the theology of, quote-unquote, God helps those who help themselves, end quote, is not Christianity. It is moralism baptized into Christian language. Yung ideya na tutulungan ka ng Diyos kung tutulungan mo ang sarili mo, hindi yan Christianity. Dahil tayo walang kakayanan. Hindi natin matutulungan ang sarili natin sa kaligtasan. Dapat 100% Diyos ang umabot sa atin. Yan ang punto ng inkarnasyon. Kung bakit bumaba si Jesus bilang Diyos nagkatawang tao, namuhay ng tapat, namatay sa krus, dahil hindi natin kaya iyon. We cannot do it. We cannot do it. We cannot save ourselves. Kahit 1% ng salvation, wala tayong kayang iambag sa sarili natin. Pero itong mga self-help gospels na to, gusto palagi meron silang ambag. Gusto palagi may gagawin ako para sa aking salvation. At yan ang nagre-resulta sa pagmamataas. Ang dahilan kung bakit gusto natin palagi na may participation at contribution sa ating salvation ay dahil gusto nating may parte rin tayo sa exaltation. Gusto natin kasama tayo sa maitataas, maipagmamalaki, luluwalhatiin. Kaya't mag-ingat tayo sa mga self-help religions, self-help salvations. Dahil kung yan ang pinaniniwalaan natin, ang magiging ipagmamataas natin ay ang sarili natin. Ano yung nagawa ko? Ano yung sakripisyo ko? Ano yung nakaraan ko? Ano yung serbisyo ko? Ano yung ibinigay ko? Ano yung ipinagkait ko sa sarili ko? Ano yung mga ako? Ano yung tulong ko sa Diyos? Kung meron tayong ganyang ideya sa ating kaligtasan, brethren, that is a false gospel. And it will lead you to boast to yourself. Sabi ni J. Packer, sabi niya, the natural mind is allergic to grace. Allergic tayo sa biyaya, sa ating natural sinful state. It prefers a religion which can do something, achieve something, and thereby have something to boast. Palaging ganon. Isang relihiyon, isang quote-unquote Kristyanismo na meron palaging
tayo. Pero alam niyo kung bakit ginawa ng Diyos na ang kaligtasan ay 100% sa Kanya para wala tayong ipagmalaki sa sarili natin. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, "For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Bakit daw faith lamang? Bakit daw grace lamang? Bakit daw wala tayong contribution? Para hindi tayo magmalaki. At ang ebanghelyo ay hindi self-help. This is God's rescue of dead sinners like us. Ang ebanghelyo ay lahat sa Diyos, therefore, ang ipagmamayabang natin ay lahat sa Diyos. At kung ikaw ay hindi pa mananampalataya sa ating mga bisita, sa mga hindi pa nananalig kay Jesus, mag-ingat ka sa mga pananalita at lengguwahe ng mundo. Ito ang sasabihin sa iyo ng mundo, maniwala ka sa sarili mo. Sabihin ng mundo, believe in yourself. Lahat huwag mo paniwalaan. Ang paniwalaan mo lang ay ang sarili mo. Translation, self-help gospel. Believe in yourself, the world says. Pero kaibigan, ang totoong ebanghelyo ay hindi sinasabing maniwala ka sa sarili mo. Kaibigan, mga bata, ang tinuturo ng ebanghelyo ay maniwala ka kay Kristo lamang. Not believe in yourself, but believe in Christ alone. Siya lang ang kaligtasan mo. Walang ibang kaligtasan, walang kaligtasan sa sarili. Wala kang pwedeng gawin para mag-ambag ka sa kaligtasang siya lang ang pwede magbigay. Halina't manampalataya ka sa nag-iisang tunay na ebanghelyo. Number 2, what the gospel boasts. Sinabi ni Apostle Paul, may it be far from me to boast except in the cross of Christ. Ano yung cross ni Christ? Ano yung krus ni Kristo? Sa panahon kasi natin ngayon, ang krus ay sacred. Sa panahon natin ngayon, ang krus ay isang religious symbol na. Isa itong mataas na simbolo. Kapag binastos mo ang krus, marami nang magagalit sa'yo. Hindi mo pwedeng basta-bastahin ang krus sa panahon natin. But alalahanin natin, sa panahon nila Apostle Paul, ang krus ay hindi sikat na mataas. Ang krus ay nakakatakot. Ang krus ay death penalty. Sa mga kriminal sa Greco-Roman world. Sa kanilang mundo, nung sinusulat to ni Paul sa Galatians, pag naisip ng mga taga-Galatians cross, naiisip nila ay yung method ng death penalty. Ito'y death penalty. Parang lethal injection, sa luma, sili elektrika, mas luma, firing squad. Ito ay pagpatay sa isang kriminal. Yun ang krus sa panahon nila. Kaya pag inalis natin sa panahon natin, pag binabasa natin to, kailangan nating alisin yung mga religious sentimentality natin sa krus. Etong krus na sinasabi ni Paul, ang ipinagmamalaki niya ay isang weapon of torture and intimidation sa kanilang panahon. And far worse, lahat ng mga death penalty po natin ngayon ay, kung tutusin, mas humane kesa dati. Pa-humane ng pa-humane na eh. Dati, pugot ulo, sa harapan pa ng maraming tao, firing squad, maraming tao, tapos naging silya elektrika para mabilis lang daw, tapos naging poison na lang, no? Para tulog ka lang.
death penalty ka na. Payumain na payumain. Yung death penalty sa panahon nila, mas marahas, kakilakilabot. To the point na walang nagsasabi ng salitang krus. It's a taboo word. Dahil sobrang kahindik-hindik nito sa kanilang panahon. Pag sinabing crucified, no? Pero hindi iyon ang ibig sabihin ni Pablo. Hindi niya lang ibig sabihin ay yung religious symbol, hindi niya ibig sabihin yung execution at yung torture, hindi ibig niya sabihin lahat ng krus, kung hindi iisang krus lang. Iisang krus ng iisang tao lamang. Iisang krus ng isang individual lamang. Yung krus ni Jesus. Sinabi niya, far be it from me to boast except in the cross of Christ. Yung kamatayan, yung torture, yung hirap nung paparating na Mesiyas. It's in the strongest Greek. Sinabi niya, may it never be. Far be it from me. Walang mas mataas na salita dito. Sinabi niya, wag na 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 wag akong magmamalaki. Except dito lamang. He is bragging and rejoicing and exulting and glorying and being confident in the death of one person. Bakit? Kasi yung kamatayan na yon ang kanyang kaligtasan. Yung kamatayan ni Jesus ay kanyang buhay. Yung kamatayan ni Jesus ang bayad sala sa lahat ng kasalanan niya sa harapan ng Diyos. Si Jesus ay pinako bilang tupa ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng mga mananalig sa Kanya. Therefore, ang ibig sabihin ni Paul sa verse 14, ipagmamalaki ko, hindi yung ginawa ko. Ipagmamalaki ko ay yung ginawa ng Diyos para sa akin. That's it. Yun yung ibig niyang sabihin. Nawa ay wag akong magmataas sa kahit anong bagay kung hindi sa nag-iisa ang ginawa ng Diyos para sa kaligtasan ko. Only one thing, only one boast, only one confidence, only one hope. Jesus Christ and Him crucified. Wala nang iba. Hubarin lahat ng pagmamayabang. Hubarin lahat ng pagmamataas. Hubarin lahat ng kung ano mang pwedeng ipantay o itaas o sumunod o subukang umangat sa pagtataas sa kanyang tagapagligtas. This is the true gospel. Ang totoong ebanghelyo ay itataas si Kristo lamang sa kabila ng lahat ng mga pagmamataas ng mundo. Isa sa favorite hymn ko ay yung glorious things of thee are spoken. Sa final verse, nung glorious things of thee are spoken, ang sinabi doon, let the world show their boasted pomp and show. Pagmalaki nila kung anong gusto nila ipagmalaki. Ipagmalaki nila yung lahat ng gusto nilang pagdiriwang. But there is a joy that only Zion's children know. Kasiyahang alam lamang ng anak ng bagong tipan. Ano yung kasiyahan na yon? Si Kristo. Si Jesus. Siya lamang. Wala nang iba. Nung kausap ko yung mga Jehovah's Witness, I think 2 years ago, na hindi na ako binalikan, so dapat balikan ko sila. Habang nagbubuklat kami ng Bible, dito pa kami nakatira, nandiyan kami sa baba, dyan sa baba. Pinag-uusapan namin paano maliligtas ang isang tao. Nagbubuklat kami ng Romans, nagbubuklat kami ng Book of Galatians. At habang nagbubuklat kami ng Galatians, tinuro ko sila sa Galatians 6:14. At nung binabasa namin yung Galatians 6:14, habang binabasa ko yon, I look at their faces, 3 pastor ng Jehovah's Witness, na para bang first time nila mabasa to. Dahil lahat sa pag-uusap namin, ang palagi nilang sinasabi ay yung
Ano yung gagawin mo para sa kaligtasan mo? Ano yung sacrifice mo? Ano yung service mo para masave ka? At binuksan namin itong Galatians 6:14. Hindi ba sinabi dito, may it be far from me to boast except in the cross of Christ. Sinabi ko dun sa isa, pinakamatanda, hindi ba sinabi ng scripture ang ipagmamataas natin ay yung sacrifice, finished work lang ni Christ? At ang sabi niya, oo naman, nagaganon din kami. Nagbaboast din kami sa cross ni Christ. Mga kapatid, hindi lang si Kristo, hindi lang isa sa mga pinagmamalaki natin. Hindi lang siyang isa sa mga maraming itinataas natin. Nag-iisa siya. He's the only one. Sinabi ni Paul, Him alone. We boast of Him alone. Walang kapantay na iba. Walang kasama. Walang equal. Bakit? Dahil siya lang yung merong totoong, sa kanya lang yung totoong nag-iisang kaligtasan. Habang ang iba ay nagmamataas sa kanilang mga external na ginagawa, si Apostol Pablo ay nagmamataas for something nobler, the Lord Jesus Christ. And I would submit to you that Jesus Christ is the boast of all the saints. And Jesus Christ is the boast even ni Adan, ang mga anak niya. Sinong hinihintay nila? Pinangakong binhi. Sinong hinihintay ng mga patriarchs? Abraham, Isaac, and Jacob, yung pinangakong binhi. Sino yung hinihintay ni Moses? Yung mas dakilang propeta. Sino yung hinihintay ng mga propeta at ng Israel? Yung pinangakong hari. Sino yung pinagmamataas ni Juan Bautista? Hindi sarili niya. Hindi ako karapat-dapat sa sintasan yung paparating na Mesaya. Sinong itinataas ni Juan Bautista? Si Jesus. Sinong ipinagmamataas ng mga apostol? Ang Panginoong Jesus. Sinong itinataas ng mga lahat ng churches sa Bible? Ang Panginoong Jesus. Sino ang itinataas ng lahat ng mga mananampalataya sa langit ngayon? Ang Panginoong Jesus. Sino ang pinupuri at ipinagmamayabang ng lahat ng mga anghel sa langit ngayon? Ang Panginoong Jesus. Sino ang itinataas ng buong Bible? Ang Panginoong Jesus. And I would go further. Sino ang tinataas ng banal na Trinidad? Sino ang itinataas ng Diyos Ama? Ang kanyang anak. Sinong binibida ng Diyos Ama? Ang kanyang anak. Anong binibida ng Diyos Ama na ginawa ng Diyos Anak? Ang kanyang pagkapako sa krus. Sino ang binibida ng banal na spirito? Ikatlong persona ng Diyos. Kanino tayo nililid ng Holy Spirit? Ibinibida, binuboast ng Holy Spirit. Ang Panginoong Jesus. Brothers, mga kapatid, mga mananampalataya, ang ipagmamataas natin ay hindi ang ating accomplishments, hindi ang pera natin, hindi ang grades natin, hindi ang edukasyon natin, hindi mga nakamit natin, hindi tagal ng church natin, hindi sacrifices natin, hindi kabutihan natin, hindi kahit ano. Ang ipagmamataas natin ay ang krus ni Jesus. Nag-iisa, walang kapantay. Kaya't hayaan mo ng iyong kasiyahan sa iyong salita, sa iyong social media, sa iyong mga desisyon, sa pandinig ng iyong asawa, sa pandinig ng iyong pamilya, na ang iyong kumpiyansa ay si Kristo lamang. Sabi ni Charles Spurgeon, while others are congratulating themselves, I have to sit humbly at the foot of the cross and marvel that I am saved at all. Habang iba, taas na taas sa sarili nila. Sabi ni Spurgeon, nandito ako, nagtataka, bakit ako niligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. At yan ang espiritu ng Galatians 6:14. Self-help, works-based salvation ay maglilid sa self-congratulations. Samantalang ang ebanghelyo na si Kristo lamang
ay magdudulot ng pagpupuri kay Kristo lamang. Muli, hindi nakikita ng tao ang puso mo. Hindi nakikita ng iba kung ano yung tunay na pag-asa mo, pero naririnig nila kung ano yung pinagmamalaki mo. At tayo bilang mga naniniwala sa tunay na ebanghelyo, we lift up the name of Christ. We worship the name of Christ. Sa isang mundo na merong 1,000 pagmamataas, binigyan tayo ng Diyos ng iisang ipagmamalaki, ang krus ni Jesus. Manalangin tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa inyong dakilang ebanghelyo. Maraming salamat, O Diyos, sa halos 1 taong pangangaral sa Aklat ng Galasya. Maraming salamat sa pagpapaalala at pagtatama sa amin. Ang aming kaligtasan ay hindi dahil may ambag kami, kung hindi purong biyaya mo. Patawad, O Diyos, kung kami nagluluwalhati sa sarili namin. Turuan mo kami, O Diyos, na itanghal at itaas ay ang iyong anak. Itinaas mo ang iyong anak para itaas din namin ang iyong anak. Tulungan mo kami, O Diyos, na magpuri, magyabang, at ang ipagyabang namin ay siya lamang. Inihiling namin ito at pinagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming nag-iisang kumpiyansa, pag-asa, at itataas, ang Panginoong Jesus. Amen.